Guys, maraming gustong pumasok sa negosyo ng four wheels. Kagaya ng TNBS Partners o di kaya rent-a-car. Kaya karamihan sa atin ay gustong sugalan ang business na ito dahil sa may mga narinig sila na maganda daw kitaan na pumapalo ng almost 60,000 a month. Depende sa iyong sipag, depende sa iyong diskarte. Kaya marami sa mga kababayan natin, especially yung mga OFWs, na nais pasukin ang business na ito. At gusto nilang gamitin ang business na ito na para mag-for good na sila. Yung tipo bang meron akong sasakyan na magagamit ko pang araw-araw, pwedeng gamitin ng aking pamilya, at the same time, pwede rin ako makapamasyal. Ika nga hindi boring ang aking retirement. Kumikita ako. At kung medyo sinipag-sipag ako at binuenas ako, baka madagdagan pa. Tama nga naman mga ka-idol. Maganda rin yung business na yon. Pero alam mo ba na mahirap pasukin ang business na ito? Lalo na kung ikaw ay walang idea sa pagti-TNBS o hindi ka dating TNBS driver. Dahil karamihan ng mga successful TNBS partners ay yung mga mismong taxi driver. Alam nila yung alam nila yung pasikot-sikot ng ganitong klaseng negosyo eh. Alam nila kung anong magandang sasakyan na gagamitin. Alam nila kung ano yung malakas na oras at kailan sila pipetiks, kailan sila hahataw. Ganon mga ka-idol. Kaya hindi basta-basta ang pumasok bilang TNBS partners. At hindi lang yun mga ka-idol. Dahil karamihan po sa mga gustong mag-partner as TNBS ay hindi nila alam kung anong klaseng sasakyan ang angkop para sa negosyong ito. Karamihan po dyan ay pumipili ng MPV, kagaya ng Toyota Avanza, Toyota Velus, Toyota Innova, na yung mga unit na yon ay mahal, mataas ang down payment, mataas ang monthly, matakaw sa gas, mahal ang maintenance. Yun. Kaya yung iba, nagkamali. Hindi kumita. Instead na kumita at mag-enjoy, wala. Nauwi sa wala. Tendency, nahatak ang sasakyan. Kaya before kayo pumasok sa ganyang klaseng negosyo, alamin nyo muna, magtanong-tanong muna kayo. Magkano ba ang down payment ng ganitong klaseng negosyo? 20%, 30%, magkano ang magiging monthly ko? Magkano ba ang SOP sa TNBS partners na yan? Dahil baka mamaya hindi ka naman kagad makabiyahe, di ba? Sayang lang ang iyong kinuhang sasakyan. Kaya ang payo ko sa inyo, before po kayo pumasok sa business na yan, alamin po muna ninyo. Magtanong-tanong muna kayo sa mga dalubhasa. Pumunta muna kayo doon sa opisina ng TNBS partners, paano ba ang procedures. Then after that, pumunta kayo sa dealership. Paano ba ang sistema ng pag-a-apply ng TNBS? Dahil ang alam ko, ang minimum down payment ng sasakyan for TNBS is 30%. Okay? Then maximum of 5 years to pay. So kailangan mong i-declare yan as TNBS para legit mga ka-idol. Pagdating sa sasakyan, I do not recommend na kumuha po kayo ng mga MPV. Yes, totoo. Convenient, luxury, ride with style, masarap siyang i-drive mga ka-idol, napaka-smooth. But yung income, hindi smooth mga ka-idol, abonado ka. Kaya ang suggestion ko sa inyo, ang kunin po ninyo for TNBS ay walang iba kundi ang Toyota Vios. Yan. Proven and tested po ang Toyota Vios pagdating po sa pagtataksi. Bakit kamo? Unang-una, mababa presyo, mababa down payment, mababa monthly, tipid sa gasolina, matibay, pwedeng pandorobo, maraming pyesa, maraming dealer ang Toyota. Kaya proven and tested ang Toyota Vios mga ka-idol. So kung interesado ka sa ganitong klaseng unit, kaya hindi pang TNBS, tara, ikutan natin to mga ka-idol. A few moments later. Okay guys, let's go. Ito ang recommended car ko for TNBS.
Bakit kamo? Dahil ang coaching ito ay napaka-basic. Pero loaded po ito ng mga kailangan mong features. Ang pinaka-importante po dito ay very affordable car. Dahil ang presyo nito guys ay nasa 738,000. At ang displacement po niya ay 1.3 liter. Ang engine po niya ay dual BBTI, 4-cylinder inline DOHC, 16-valve EFI. So ang kanyang maximum output o yung power niya is 99 PS at 123 Newton meter of torque. With regards to dimension, very ideal. Dahil enough na po yan for passenger. Ito, kaya nito mag-maximum up to 5 seating capacity mga ka-idol. Although medyo mahirap dahil siyempre sacrifice ang suspension. Pero kayang-kaya naman mga ka-idol. Wheelbase niya is 2,550 mm. Then, 5-speed manual. 42 liters fuel tank capacity. So, average fuel consumption on city driving, siguro kung sobrang traffic, kaya ang 9 km per liter. Tipid tayo sa 12 km per liter. Highway, siguro 14 to 16. Depende sa inyong driving habit, load condition, road condition, weather, at yung ginamit mong gasolina. At narito yung kanyang tire specs mga ka-idol. 14-inch steel rim yung ginamit na meron naman siyang hubcap. Ayan. Ventilated disc yung harapan, drum brake naman yung likuran. With regards to safety features, ayan, hindi po kayo tinipid ni Toyota. Naka SRS airbags na, driver and passenger. Meron ka pang reverse camera o back camera, ABS with EVD, vehicle stability control, plus meron ka pang hill start assist. Ito ay very functional doon sa mga medyo hirap, sa mga hanging yung pagtimpla ng manual between clutch and silinyador. Ito, malaking tulong tong hill start assist mga ka-idol. And then, 2 speaker, enough na po yun dahil di naman tayo masyadong nag-audio dito habang bumabiyahe. Pero ito naman ay upgradable mga ka-idol. So, pagdating sa front, very aerodynamic. Okay? Still, updated pa rin yung kanyang design. Maganda yung kanyang headlamps. Pwede mong palitan yung kanyang halogen headlamps into LED mga ka-idol. At pwede mo ring palagyan ito ng fog lamps kung meron kang additional budget. And then also yung kanyang busina, gusto mong palakasin ng kanyang busina, pwede mga ka-idol. At ang maganda dito is all power na. Comparing dun sa dating Vios, ito mas makapal na compared nung dati dahil yung gauge nung dati, masandalan mo lang lulundo na idol. Tsaka yung pag binuksan mo yung door, ayan ayan idol, di ba? Iba yung tunog. Hindi siya katulad nung dati na napakanipis. Ibang-iba na talaga mga ka-idol. And then interior-wise, napaka-premium. Premium plastic. Premium yung kanyang tawag nito fabric materials, including sa kanyang seats, and then manual adjustment, swivel type mga idol, and then 3-spoke steering wheel. Maganda na rin yung kanyang infotainment, pero upgradable po yan mga ka-idol. Very spacious yung cabin space po niya. Ayan. And then sa rear seats po natin, ang maganda dito is wala na siyang center aisle doon ng mga ka-idol. So talagang very spacious, lalo na kung magkakarga ka ng 3 hanggang 4 na isasakay mo rito. Pero siyempre, depende po yan sa laki ng isasakay mo. Pero warning mga ka-idol dahil ang Vios, kapag pinuno mo, medyo madaling lumundo, lalo na kung mabigat ang karga mo. So in short, sobrang lambot ng suspension po nito. Ayan. Very spacious.
And medyo elegante yung kanyang design dahil piano back finish, tapos meron siyang mga accent dito, gray accent. Malakas naman ang aircon. Panalo din ang BIOS pagdating dyan sa aircon mga ka-idol. Ayan. Ayos na ayos mga idol. Okay? Pwede rin sa mga bata natin dahil meron tayong child anchor seats. Child anchor, sorry, no? Okay. Ngayon, check natin yung kanyang trunk space and engine. Dito magkakaalaman mga ka-idol kung ano ba talaga ang itsura ng Toyota Vios. Okay. Trunk space. Ilang baggage o luggage ang pwedeng ikarga rito? Luggage, roughly, siguro mga tatlong large or 4 na medium. 3 sakong bigas, pwede. And spare wheel natin, same size nung nakakabit sa kanya. Actually, pwede ka nga dito maglagay ng tao eh. Diba? Ayan, likod po niya meron siyang reverse sensor. Hindi ko lang nakita yung camera. May sinabi camera eh. Mayroon ba nakalagay camera? Anyways, tignan natin yung kanyang engine guys. Tignan niya natin. May nakalagay back camera idol pero wala akong nakitang camera doon sa ano. Tara, check natin. Engine. Ayan. Wala nga lang cover dito. Actually, meron talaga 'yan para dun sa mga mid-range o high-end mga ka-idol. Pero dahil since na ginagamit mo ito pang araw-araw, siguro di mo na kailangan mga ka-idol dahil eventually siguro mga ilang taon nalulusaw din. So okay lang kahit wala. Pero kung may extra budget ka, okay lang rin maglagay ka dito mga ka-idol ng cover. Ganito ang texture niyon mga ka-idol. Ayan. And then engine, ayan, napakalinis. Same engine na ginagamit ng BIOS ko noon, way back 2017 mga ka-idol, dual BBTI. And then ganito din yung kanyang cover. Ayan. Okay? So, suggestion ko talaga sa inyo ay bilihin yung BIOS na manual compared doon sa CVT. Bakit? Dahil kung gusto mo talagang kumita, kikita ka sa manual. Sa CVT, medyo alanganin ka mga ka-idol. Dahil kung i-compare po ninyo sa namamasada po kayo, ang boundary po ng mga TNBS ngayon ay nasa around 1,200 to 1,500 every day. So kung ikaw ang babiyahe, siyempre wala ka ng iba boundary, at kung medyo masipag ka, kaya mong kumita siguro ng 3,000 to 4,000 a day. Okay? Sa 3,000 to 4,000 na yon, siyempre, magle-less ka ng konti sa food mo, pati dun sa sa gasolina mo. So in short, siguro ang pinakamalinis mo dito ay nasa 2,000 to 3,000. Depende sa sipag mo. Like I said, yung sipag at diskarte. Kung ano yung malakas na oras, araw, kailan ka pipetiks, kailan ka maglelelo, ayun. Kaya, kung papasok ka as TNBS, magtanong-tanong ka sa mga taxi driver dahil yung mga taxi driver ay talagang magaling. Dalubhasa sila sa pagmamaneho. Alam nila ang pasikot-sikot sa Metro Manila. Alam nila kung kailan yung malakas, anong oras ang malakas, anong oras ang mahina, saan ka dapat pupwesto ng mga ganitong oras. Ayan. Okay? So, guys, I hope natulungan ko po kayo sa pagbili ninyo ng bagong sasakyan used for TNBS. Thank you. At ibisitahin nyo rin pala ang aking kabilang page sa Facebook, kung naghahanap po kayo ng second hand na sasakyan.
Used Cars Philippines. Hanapin nyo po mga kaidol sa Facebook. Thank you.